Naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi na kailangan pang ratipikahan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Amerika at Pilipinas. Paliwanag ni Senador Antonio Trillanes, hindi naman nalalayo sa Visiting Forces Agreement ang nilagdaang kasunduan. Ang detalye sa ulat ni Sam Ramirez. Pinabulaanan ni Senate Committee on National Defense and Security Chairperson Trillanes IV na minadali at hindi nakausap ng negotiating panel ng pamahalaan ang mga mambabata sa pagbuo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Wala rin anyang pumipigil sa mga grupong nagbabalak na magsampa ng petisyon sa Korte Suprema na naglalayong questionin ang konstitusyonalidad ng EDCA. Kabilang ang grupong Gabriela sa mga naghahandang magsumite ng petisyon sa Supreme Court. Ayon kay Gabriela Secretary General Jom Salvador, nakikipag-usap na sila sa ibang grupo at individual na nais questionin ang kasunduan. Pinag-aaralan na rin nila ang mga probisyon sa kasunduan. Sa akin hindi ko kasi masasabing minadali dahil August pa nga ito eh. August last year. And there were 7 rounds of negotiations, formal negotiations, na masasabi natin na nilaban natin kung ano yung mga interest natin. Otherwise, kung isang buwan lang ito, 1 round of negotiation, tapos na. Doon natin masasabing, teka muna, masyado mabilis yan. Nobody's stopping anybody from raising this to the Supreme Court. Hayaan natin yung Supreme Court mag-decide whether this is a treaty or executive agreement or kung may provisions na may unconstitutional. Kinontra din ng opisyal ang pahayag ni dating Senador Joker Arroyo na walaan niyang napala ang Pilipinas sa state visit ni US President Barack Obama. With this, practically meron ka ng security blanket na instead of mag-engage tayo in an arms race, tutuloy pa rin natin yung modernization program natin. Pero given our limited resources, at least makakasigurado ka pa rin that merong mag-fill in ng mga kakulangan natin. Malaki po ang naitutulong niyan sa ating sandatahang lakas dahil na-update po tayo ng mga latest tactics and doctrines ng modern warfare. Sinasabi ko nga, itong mga ito, hindi po natin pwedeng ma-google ito o ma-research. Kailangan mo ito makita, ma-apply. Sa usapin naman ng criminal jurisdiction, tiniyak ni Trillanes na hindi na mauulit ang nangyari sa Subic rape case na kinasangkutan ng 4 na miyembro ng US Marines at isang Filipina. Nilinaw din ng senador na lahat ng detalye sa criminal jurisdiction ng mga bibisitang American troops ay nakasaad na sa Visiting Forces Agreement at hindi na kailangang idetalye pa sa EDCA. Yung provision na yun about the dispute, iba yon, ibang context nun, ang pinag-usapan nun, kung may dispute dito sa EDCA. Pero yung sa jurisdiction of criminal offenders, ando doon nakasaad po yan sa VFA, maliwanag po yun. So, yung experiences natin with the Daniel Smith issue, nire-rectify yan at planong i-rectify yan. Naniniwala rin si Trillanes na hindi na kinakailangan ng ratifikasyon ang agreement dahil wala namang inilagay na bago o hindi naaayon sa VFA. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.